Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakatayo si Taz sa harap ng isang malaking bahay. Iyon ang address na ibinigay sa kanya ni Gardo kanina. Alas 6 na ng gabi nang makarating siya roon. Mag-isa na lamang siyang nagtungo kay Odie dahil sa insidenteng naganap, dinugo si Snooki kaya agad nila itong isinugod sa ospital. Matapos masiguro ng mga doktor na ligtas na ang babae at ang sanggol na dinadala nito sa sinapupunan, saka pa lamang nakausap ni Taz si Gardo. Hindi naging mapilit si Taz habang nasa ospital. Ni minsan ay hindi niya nabanggit ang tungkol sa naudlot nilang lakad, sapagkat kahit pamayabang siya sa paningin ng marami, batid niyang mas mahalaga ang pamilya kaysa trabaho. Si Gardo mismo ang nagkusang magbigay sa kanya ng address ni Odie at humingi pa ng paumanhin dahil hindi na raw siya makakasama. Inabot din nito kay Taz ang duplicate key ng bahay. Ayon kay Gardo, ipinagawa niya ang duplicate key ng bahay ni Pluto dahil noong mga unang buwan matapos mamatay ang lalaki ay nagkukulong si Odie sa bahay na iyon. Kinailangan daw niya ang susi sapagkat may mga pagkakataong sa pilitan niyang inuuwi ang kapatid upang maalagaan ito nila ng kanilang ina. Nitong mga nakaraang panahon lamang daw naging mas kalmado si Odie kaya hinahayaan na nila itong bumisita muli sa bahay ni Pluto. Gayunpaman, hiniling ni Gardo kay Taz na silipin ang kapatid nito sakaling hindi siya pagbuksan at iwi kung makita niyang muli itong umiiyak mag-isa. Muntik ko nang sabihin na hindi ako tagapagbantay ng bata na isa loob ni Taz kanina. Ngunit pinili niyang manahimik sapagkat may mahalaga siyang pakay kay Odie. Hindi rin nakasama si Oreo sa kanya sapagkat nagpaiwan ang kaibigan upang bantayan ang kambal. Hindi pinapayagan ang mga bata sa loob ng ospital hanggat hindi na ililipat si Snooki mula sa emergency room patungo sa pribadong kwarto. Nang umalis si Taz, inaayos pa lamang ang silid na lilipatan ng babae. Hindi rin maiwan ni Gardo ang asawa at hindi pa dumarating ang iba nilang kaanak. Kaya nagpasya si Taz na mauna nang umalis. Maayos naman na ang lahat. Tumingala siya sa bahay. Madilim ang kabuuan nito at wari walang katao-tao. Subalit may isang bintanang mailiwanag sa loob. Marahil ay naroon si Odie. Palaging ang mga babae ang lumalapit sa akin, hindi kailanman ako ang naghahabol, naiinis niyang bulong sa sarili habang nakatitig sa bintana na sa isipan niya ay wari imukha ni Odie. Ilang ulit na rin niyang napanood ang mga video ng dalaga, kaya pamilyar siya sa itsura nito. Hindi ka naman ganoon kaganda, dagdag pa niya sa sarili. Maganda si Odie, ngunit hindi sapat ang kagandahang iyon upang masiyahan si Taz sa tinatawag na paghahabol. Pinakaayaw niya sa lahat ang mga babaeng may mabigat na dalang emosyonal na sugat. Kung hindi lamang para sa kanyang kumpanya, hinding-hindi siya lalapit kay Odie Suarez. Batid niyang nagluluksa pa ang babae at hindi niya gusto ang makipag-ugnayan sa mga taong balot ng kalungkutan. Mas gusto niya ang mga babaeng matapang, iyong may ninga sa mga mata kapag tumitingin sa kanya, lalo na sa mga sandaling sila'y magkasama. Tulad ng apoy na nakikita niya ngayon. Sandali! Nanlaki ang mga mata ni Taz nang mapagtantong hindi ilaw ang nagmumula sa bintana, kundi apoy. Naalala niya ang sinabi ni Gardo kanina, na madalas magkulong si Odie sa isang silid, kaya walang pag-aalinlangang tumakbo siya papasok ng bahay. Mabilis niyang ginamit ang susi na ipinahiram sa kanya. Hindi pa umaabot sa sala ang apoy, ngunit damanan niya ang kapal ng usok. Sinundan niya ang amoy hanggang sa ikalawang palapag, kung saan natagpuan niya ang silid na pinagmumulan ng usok. Mula sa siwang sa ilalim ng pinto ay bumubulwak ang makapal na usok. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang minamadaling sinusubukan ang mga susi, nag-aapura at halos mawala ng pasensya sa paghahanap ng tamang akma. Sa ikalawang pagsubok ay bumukas ang pinto. Hindi na niya inalintana ang nakapapasong init ng seradura. Pagpasok niya sa silid ay agad siyang napaubo. Puna ito ng usok, ngunit hindi pa lubusang kumakalat ang apoy. Ang mga kortina at bahagi ng sahig saka ng bahagi ng silid ang nasusunog, kaya agad niyang nakita ang apoy mula sa labas. Mabilis niyang inikot ang paningin sa buong kwarto at doon niya nakita ang isang babaeng mahimbing na natutulog sa kama. Saglit siyang naparalisa.
Para siyang nakakita ng isang anghel na natutulog sa gitna ng impyerno. Napakapayapa at napakaganda ng mukha ni Odie habang suot ang puting bestida. Wala siyang kamalay-malay sa panganib na unti-unting lumalamon sa paligid niya. Habang nakatitig si Taz sa mala-anghel na mukha ng dalaga, may matinding damdaming umusbong sa kanyang dibdib, isang di maipaliwanag na pagnanais na protektahan ito. Nang matauhan, mabilis niyang nilapitan si Odie at nyugyug sa balikat. Hindi siya makapagsalita, hirap na siyang huminga dahil sa usok. Kaagad niyang napagtantong nag-aaksaya lamang siya ng oras. Kailangan na nilang makalabas agad. Walang pag-aatubili, binuhat ni Taz si Odie at buong lakas na tumakbo palabas ng bahay. Pinapanood ni Taz ang isang video ni Odie sa kanyang cellphone habang hinihintay ang mga papeles para sa kanyang paglabas ng ospital. Nagtamo siya ng first-degree burn sa kamay matapos mapaso sa init ng seradura ng nasusunog na silid. Ayon sa doktor na tumingin sa kanya kanina, tuluyan iyong gagaling pagkalipas ng 5 araw. Nanatili muna siya sa isang pribadong kwarto na siya mismo ang nagpabook dahil ayaw niya sa ward. Masyado raw kasing matao at maingay doon. Ikaw lang, sapat na, natatawang sabi ni Odie sa video habang inaakbayan si Pluto na tumatawa rin. Lumingon ang dalaga sa nobyo. Sabihin mo rin iyon, mahal. Ikaw lang. Natatawang panimula ni Pluto, ngunit hindi niya iyon natapos. Sa halip, itinuro niya ang suot na itim na t-shirt na may nakasulat na, ikaw lang sapat na. Diyos ko, hindi ko man lang mabasa ang nakasulat sa damit na ito, pabirong reklamo nito. Napagtanto ni Taz na scripted lamang ang mga linya ni Pluto nang biglang sumulpot sa video ang kambal na sina Tom at Jerry, habang pinupunit ang Manila Piper na nagsilbing gabay ng kanilang mga linya. Mukhang marami pa sanang sasabihin ang magkasintahan, ngunit dahil sa pagdating ng kambal ay nauwi na lamang sa tawanan ang lahat. Ngayon lamang napansin ni Taz ang tunay na ganda ni Odie. Noong napanood niya ang video ng kasal nito kay Pluto, labis ang lungkot ng dalaga at kapansin-pansing paayat, halatang may mabigat na pasanin sa damdamin. Ngunit sa video na pinapanood niya ngayon, masigla at masaya si Odie. Matatambok at mapupula ang mga pisngi nito at malinaw ang kislap ng buhay sa mga mata. Kanina naman, ang Odie na nakita niya ay may kakaibang kapayapaan sa mukha. Napakaganda niya, namamanghang pagtatanto ni Taz sa isipan. Ngunit agad din niyang sinaway ang sarili. Taz Devlin Fortu, tigilan mo iyan. Para kang hindi pa nakakakita ng magandang babae. Taz. Naputol ang kanyang pagninilay nang dumating si Oreo. Umupo ito sa tabi niya at bahagyang tumango. Kumusta si Odie? Napabuntong hininga si Oreo, halatang pagod na pagod. Maayos na siya. Nailipat na rin siya sa pribadong kwarto. Ikaw naman, kumusta ka? Ipinakita ni Taz ang kanang kamay na bahagyang namumula pa rin. Nagkaroon ako ng first-degree burn. Pero hindi naman malala, parang sunburn lang. Maswerte kayo ni Odie, sabi ni Oreo habang umuuga ang ulo. Hindi pa kalat ang apoy nang dumating ka, kaya agad kayong nakalabas at kaunti lang ang naging pinsala. Kung nahuli ka pa ng 1 minuto, mas malala sana ang nangyari. Huminga siya ng malalim. Ayaw ko ang araw na ito. Una, dinugo si Snooki. Mabuti na lang at ligtas siya at ang sanggol niya. Pagkatapos, nagkaroon pa ng sunog sa bahay ni Odie habang natutulog siya. Magpasalamat na lang tayo, sabi ni Taz, dahil sa huli, ligtas tayong lahat. Kumuha ng candy si Oreo mula sa bulsa ng pantalon, binalatan iyon at isinubo. Tama ka. Isa pa, kung kaya mo na, kakausapin ka raw ng mga pulis. Iniimbestigahan na rin ang sanhi ng sunog. Mabuti na lang at agad iyong naapula. Naalala ni Taz ang nangyari kanina. Paglabas niya ng bahay, buhat-buhat ang natutulog na si Odie, nagkukumpulan na pala ang mga kapitbahay. Napansin na rin ng mga ito ang sunog at agad tumawag ng mga bumbero. Ilang sandali lamang ay naapula na ang apoy. Hindi na siya nagtagal at isinugod agad si Odie sa ospital. Kahit anong gawin niya ay hindi magising ang dalaga, kaya't labis siyang nag-alala na baka marami itong nalanghap na usok. Dinala niya si Odie sa pinakamalapit na ospital, kung saan naroon din si Gardo. Nang makita ng lalaki ang kapatid na walang malay, agad itong nataranta at inagaw ang kambal mula kay Taz bago tumakbo patungong emergency room. Samantala, nang mapansin ni Oreo ang paso sa kamay ni Taz, pinilit siya nitong magpagamot kaya hindi na niya nalaman kung ano ang sumunod na nangyari kay Odie. Bakit nga pala hindi agad nagising si Odie kanina? Naitanong ni Taz.
Iyon ba, sagot ni Oreo. Uminom pala siya ng mga pampatulog. Kaya hindi agad siya nagising. Mga pampatulog? Bakit? Hindi na iyon dapat ikagulat, Taz. Namaya pa ang mahal niya sa buhay. Natural lang na nahihirapan siyang matulog, kaya umiinom siya ng ganoon. Natahimik si Taz. Mga pampatulog. Iyon ba ang dahilan kung bakit napakapayapa ng itsura ni Odie habang natutulog? Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam na gumugulo sa kanya, isang damdaming hindi niya matukoy kung ano. Ngunit tila siya lamang ang nakakaramdam noon sapagkat wala namang napansing kakaiba si Oreo. Naghihintay na ang mga pulis sa labas, paalala ni Oreo makalipas ang ilang sandali. Huwag kang mag-alala. Kaunting tanong lang iyon at makakauwi ka rin agad. Noong umalis ako kanina, kinakausap na nila si Odie. Tumango si Taz. Walang problema. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Taz ang investigasyon ng pulisya na magbubunyag ng mas malalim at mas madilim na dahilan sa likod ng sunog sa bahay ni Pluto. Kasabay nito, unti-unting mababasag ang pader ni Taz habang mas nasasangkot siya sa sakit, mga lihim, at tahimik na paglalaban ni Odie. Kaya abangan natin,